Welcome back again mga kaidiyas. Welcome ulit sa aking channel, RD Works Ideas. So ayan mga kaidiyas, sa araw na to mga kaidiyas ay mag-wiring tayo dito sa XRM 125. Ayan mga kaidiyas, gusto nang mayari mga kaidiyas, tanggalin na lang yung kanyang harness wire kasi grounded na sa mga kaidiyas. Marami ng sugat ang kanyang mga wires. So ang iiwan natin mga kaidiyas ay yung itong stator sa CDI niya. Ayan mga kaidiyas, at yung papuntang rectifier at papuntang battery. So ayan mga kaidiyas, i-rewire natin itong kanyang motor. So tanggalin natin yung kanyang harness wire. Ayan mga kaidiyas, so isa na mga idea ang isi-share ko sa inyo kung paano mag-rewire ng motor na kahit na walang harness wire. So ayan mga kaidiyas, so makakuha kayo ng idea dito mga kaidiyas sa wiring na ito. Ayan mga kaidiyas, shout out sa may-ari. So ayan yung may-ari mga kaidiyas. So ayan mga kaidiyas, wag na nating patagalin pa, mag-i-intro muna tayo. Mga kaidiyas, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at i-hit ang notification bell para lagi kang update sa mga bago kong videos. So ayan mga kaidiyas, umpisahan na natin mag-wiring. So tanggalin muna natin yung kanyang mga wires. So tara. Balatan muna natin yung mga wires mga kaidiyas kasi meron tayong kukunin dyan. Tara. Shout out kay Itsoy Maputi at Master Official Vlog. Shout out sa inyo. At sa mga subscribers ko, shout out din sa inyo. God bless. So ayan mga kaidiyas, binalatan ko na. So ang kinuha lang natin dito mga kaidiyas ay yung socket ng ating CDI. Ayan mga kaidiyas, at ating rectifier kasama ng socket at ang kanyang wires. Ayan mga kaidiyas. So at yung ating green wire, yung negative wire natin kasi ibabody ground natin yan mamaya. At itong ating positive, so ayan kasama ng kanyang fuse, para safety yung ating pag-install dito sa kanyang motor sa pag-wiring natin. So nilagyan natin ng fuse. So install natin to sa kanyang motor, itong mga wire na ito. Ayan mga kaidiyas. So tara, umpisa natin mga kaidiyas. So ayan mga kaidiyas, umpisa natin, naikabit ko na. So yung ating ground mga kaidiyas, yung ground ng papuntang battery, at ipapunta yun sa body ground, at yung negative ng stator at rectifier at sa ignition coil, pag isahin nyo lang mga kaidiyas. So i-connect ko lang silang lahat, yung lahat ng ground. Wala yung problema mga kaidiyas, dapat meron yung ground lahat, mula sa stator, rectifier at papuntang battery at papuntang CDI natin. So next natin mga kaidiyas, i-connect na natin itong white wire.
Ayan mga ideas, color coding lang tayo. So next natin mga ideas, tapos na yung white wire natin. Next natin yung ating yellow wire. Ang white wire mga ideas, yan yung ating charging, at yung yellow, ang light coil natin. So itong ating pulsar, dudugtungan lang natin ng wire. So ang ating pulsar, blue na may stripe na yellow. So yan yung ating pulsar ng Honda. So ayan mga ideas. So dudugtungan lang natin yung wire. So itong isang ground mga ideas, dito natin ilagay sa ating ground ng ating ignition coil. So i-organize lang natin yan mamaya mga ideas. So ayan, na tape ko na mga ideas. Dito na ang ating pulsar. Ayan, papuntang CDI. Ang ating ignition coil. Ayan mga ideas, yung ating ignition coil. At yung ating positive. Ayan mga ideas, yung ating accessories wire. Connect natin dyan mamaya sa ating Lifan na CDI. So ayan mga ideas, mayroon sang fuse para safe yung motor. So ayan mga ideas. So ito ng ating CDI na Lifan. Ayan mga ideas, dito yung ating ignition coil. So ito yung unang ikabit natin. Depende sa inyo mga ideas kung saan nyo unang ikabit. Tandaan nyo lang mga ideas yung color coding. Sa ignition coil ng Honda mga ideas, ang color coding yan, ang kulay ng wire, black na may lining na stripe, yellow. So yan yung papuntang ignition coil. Sa bawat brand ng motor mga ideas, iba-iba yung color coding lang. Alamin nyo lang yung coding ng motor nyo. So ayan mga ideas, naikabit na natin yung ignition coil. So ayan mga ideas, na-tape na natin. So next natin mga ideas, itong pulsar. So sa kulay ng pulsar ng Honda natin mga ideas, blue na may stripe na yellow. So minsan mga ideas, white. So ayan, ikabit natin yung pulsar. Ang connection yan mga ideas, papunta yan sa stator. Ayan mga ideas, yung ating pulsar. And mga ideas, lagyan na rin natin ng tape para hindi sa maglulus mga ideas. So dapat lagyan natin ng tape. So ayan mga ideas, pagkatapos na mga ideas, ang next natin mga ideas ay kabit yung ating ground. So ang ground natin mga ideas, ito yung ating positive. Ang ground natin ito sa kabila. Ayan mga ideas. Pag sa Lifan mga ideas, dito yan sa left natin mga ideas. Ang kulay ng negative sa Honda, kulay green. So ikabit nyo lang sa green mga ideas sa ating ground. So yan mga ideas, ititape muna natin ito para hindi sa mag ground sa ibang wire. Para hindi sa didikit mga ideas pag mayroong positive wire. So yan mga ideas. So the last mga ideas, next natin ay yung positive. Sa right yung positive ng ating Lifan. Ayan mga ideas, ay kabit natin sa accessories wire. Pero itong motor niya mga ideas, wala na itong susian. Pero kung mayroong susian mga ideas, sa accessories wire nyo, ikabit. Ayan mga ideas, ititape muna natin yung positive. I-sure nyo mga ideas na lagyan ng tape kasi para hindi sa magdidikit sa negative. Ayan mga ideas. So dito nakapisto ang kanyang positive. Ito ang positive niya. Ayan mga ideas. Ang negative at ang kanyang pulsar sa taas, sa left, at ang kanyang ignition coil sa right. So ayan lang mga ideas ang pag install dito sa CDI. Ayan mga ideas, na-organize ko na. So next natin mga ideas, dapat ito lagyan natin ng tape yan kasi wala itong battery ang kanyang motor. So itatry lang natin yan mamaya mga ideas kung good yung ating pag-install. Lagyan natin yung pang-tester na battery. Lagyan natin ng battery mamaya. At i-organize lang natin yan mamaya mga ideas, yung ground na papuntang
ignition coil. Ayan mga kaidiyas, na-organize na natin yung ating rectifier. Ayan mga kaidiyas, ang natipan na natin yung CDI. Itatry natin mga kaidiyas kung meron na lalabas na kuryente. Pero bago yun mga kaidiyas, lagyan muna natin ng battery. Ititesting natin mga kaidiyas, ititest natin kung merong positive. Ayan mga kaidiyas, good ang positive. So ilagay naman natin yung test clip sa positive kung meron yung ground, yung ating motor. Ayan mga kaidiyas, good, merong ground. So i-body ground natin mga kaidiyas. Ayan. Ayan mga kaidiyas, meron na ring body ground. So good. Next mga kaidiyas, ating ignition coil kung merong ground. Ayan mga kaidiyas, good rin siya mga kaidiyas. So kanya lang mga kaidiyas, good yung ating pag wiring dito sa XRM 125. So next natin mga kaidiyas, check natin yung fuse kung okay ba mga kaidiyas. Ayan, good sa mga kaidiyas. Ang kabilang rin natin mga kaidiyas. Ayan, good rin sa mga kaidiyas. So next natin mga kaidiyas sa ating accessories wire kung merong connection. Ayan mga kaidiyas, good rin siya. Meron din ang ating accessories wire. Ayan mga kaidiyas. So good yung ating pag wiring dito sa XRM 125. So ngayon mga kaidiyas, itatry naman natin paandarin mga kaidiyas. Pero bago natin paandarin mga kaidiyas, tingnan muna natin kung merong kuryenteng lalabas dito sa ignition coil. Ayan mga kaidiyas, pahawak natin yung camera. Ayan mga kaidiyas, parang hindi makikita sa camera mga kaidiyas yung ating ignition coil kung merong lalabas sa kuryente. Pero meron niyang kuryente mga kaidiyas, kaso lang hindi makikita sa camera. Hindi mafo-focus yung aking camera mga kaidiyas. So pero meron niyang kuryente. So ayan mga kaidiyas, i-actual na natin mga kaidiyas, paandarin natin kung andar ba, kung okay bang ating pag wiring dito sa XRM 125. Ayan mga kaidiyas, umandar na sa mga kaidiyas. So good yung ating pag re-rewire dito sa XRM 125. Kinuha natin yung kanyang hardware. So itry naman natin mga kaidiyas, tanggalin yung battery kung andar pa rin. Sabi kasi ng iba mga kaidiyas, pag battery drive daw, pag wala daw battery, hindi daw andar ang motor. Pero andar rin mga kaidiyas kahit wala yang battery, kahit naka battery operated. At kung hindi naman naandar ang pag battery operated yung mga kaidiyas, ibig sabihin niya mga kaidiyas, sira yung rectifier. So dito sa 125 mga kaidiyas, battery drive ito, kahit walang battery dapat andar siya. At kung hindi naman naandar kaidiyas na walang battery, ibig sabihin sira yung inyong rectifier. So ayan lang mga kaidiyas. So ayan lang mga kaidiyas, basic lamang mga kaidiyas kung paano mag wiring dito sa XRM 125. So ayan mga kaidiyas, ayan ang kanyang harness wire. So kinuha na, so malinis na sa tingnan mga kaidiyas. So ayan, na-organize na natin mga kaidiyas. So ayan lang mga kaidiyas, basic wiring lamang. Kung hindi ka pa subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para laging updates sa mga bagong videos. Thanks for watching and God bless everyone.